Kaya mo bang ipaglaban ang iyong pagkatao, pati na rin ang isang taong ang alam mo ay bawal at masama para sa'yo? Kaya mo bang harapin at suungin ang lahat ng kahirapan at mga pagsubok para lamang wag siyang mawala kahit na ang kahulugan nito ay mawawala din sa iyo ang lahat? Isang kakaibang kwento ng pag-iibigan ang ating matutunghayan sa hapong ito. And please, nakikita ko sa algorithm na kapag mga love story na ganyan, parang yung iba nawawalan ng parang yung gusto nyo lang talaga, yung mga sensual, mga, alam nyo na, nako, wag ho kayong mawawala dahil kakaiba ang kwentong ito. Kaya, eto na't pakinggan natin ang ating storya dito lamang sa inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Ang sabi nila, disiplina ang sagot sa lahat para magkaroon tayo ng katiwasayan, katahimikan at kapayapaan. Pero paano kung ang disiplinang yon ay siya palang magiging dahilan kung bakit habang buhay ka na lang matatakot at habang buhay mo na lang ikukubli ang isang damdamin na matagal mo nang alam na totoo sa sarili mo? Dear Mama Mia, Mama Mia, ngayon pa lang sasabihin ko na sa inyo na ililihim ko ang mga pangalan, lugar, pati na rin kung ano man ang mga apelyedong mababanggit ko sa kwentong ito. Lahat po yun ay hindi totoo. Hindi totoo ang apelyido pero lahat ng pangyayari ay totoong totoo. Paano ko alam? Kasi ito ang aking kwento. Ako si Alvin. Lumaki akong tahimik, mapagmasid, at lumaki rin na sa bawat segundo ng buhay ay tila ba isa itong maraking parusa sa akin. Anak kasi ako ng isang sundalong merong mataas na posisyon sa kanilang barracks, Mama Mia. Isang batikang sundalo na ang tanging panata ay ang disiplina, dangal, at pagkalalaki. Pero ako, Mama Mia, hindi po akong lumaking katulad niya. Hindi ako lumaki gaya ng kanyang inaasahan na magiging tagasunod ng kanyang pangalan. Ang totoo niyan, para sa kanya, isa akong malaking kahihiyan. Para sa kanya, isa akong malaking failure at hindi ako nararapat para magdala ng kanyang apelyido. Ang tunay na lalaki, hindi dapat umiiyak, hindi kumikilos na para bang isang babae, at lalong-lalo na hindi naglalagay ng pulbo sa mukha, hindi naglalagay ng kahit anong kolorete. Yan ang paulit-ulit niyang sinisigaw sa akin dati habang ako ay pinupuwersa niyang tumayo sa harap ng salamin. Habang may hawak ako na pumada at pinipilit kong itago ang mga kilay kong mas masinop pa kesa sa buong buhay niya. Mama Mia, lumaki akong may lihim. Isang lihim na sa gabi ko lang nagagawang yakapin. Sa ilalim ng dilim ng aming barracks na tirahan sa kampo, dun ko lang kayang maging totoo. Lalaki man ang itsura ko sa araw, sa gabi naman ay nilalabas ko ang babae kong kaluluwa. Yes, Mama Mia. Dahil nga napilit niya ako. Dahil nga wala akong nagawa, dahil anak lang naman ako at siya ang ama ko, ay pumasok po ako sa pagsusundalo gaya ng gusto niya.
Mama Mia, ako po kasi ang panganay na lalaki. Inaasahan na maging tagasunod ng kanyang pagdidisiplina. Kaya kahit ayaw na ayaw ko dati ay wala akong nagawa. Pinilit niya ako. Kung ayaw ko raw ay itatakwil niya ako. Sino ba namang anak ang gugustuhing matakwil ng sarili niyang mga magulang? Lalo pat pati ang nanay ko ay hindi naman kumakampi sa akin. Pati ang nanay ko ay lumaki sa isang napaka-relihiyosong pamilya. Kaya masasabi mong medyo galit din sila sa lihim kong pagkatao. Homophobic kung baga, Mama Mia. Kaya naman lumaki po akong walang kakampi. Mismong mga kapatid ko, ang nais lamang ay makuha ang approval ng aming mga magulang. At hindi nila makukuha yon kung ako ay kanilang kakampihan. Kaya lagi na lang na si Papa ang kinakampihan nila. Kaya nung pinilit niya akong pumasok sa pagsusundalo ay wala po akong nagawa. Ayoko pong mawalan ng pamilya. Ayoko pong mawalan ng mga magulang. Pero Mama Mia, ang hindi ko alam, kahit pala anong pilit ko, kahit pala pilitin kong magpakalalaki at tumayo ng diretsyo, ay babalik ko pa rin pala ang mga daliri ko. Lalong-lalo na, Mama Mia. Lalong-lalo na nung may nakilala akong isang taong nagmamalasakit sa akin sa mundong ginagalawan at dinidiktahan ng papa ko. Siya ang naging pahinga ko mula sa masalimuot at striktong mundo ni Papa. Itago natin siya sa pangalang Sergeant Ramon o Mon for short. Ang best friend niyang sundalo din katulad niya, Mama Mia. Mas mataas ang katungkulan ng Papa ko kesa sa kay Mon. Pero halos kaidaran lang silang dalawa. Kahit na medyo may edad na ay matangkad, matikas pa rin si Mon kung titignan. May balat siya sa kanyang pisngi at ang boses niya ay napakalambing, lalo na kapag kaming dalawa lang, Mama Mia. Lalo na kapag alam niyang pinapagalitan na naman ako ng aking ama. Kapag alam niyang pinaparusahan na naman ako. Akalain mong ang higpit ng disiplina sa labas, pero iba ang tinitibok ng puso niya, Mama Mia. Opo, hindi ko na po paligoy-liguyin pa. Nagkahulugan kami ng loob ng best friend ng Papa ko. Nagkaibigan kaming dalawa. At oo, kabit niya ako, Mama Mia. Dahil si Mon, gaya ng Papa ko, ay pamilyadong tao na rin. At sa bawat gabing binabantayan ako ni Mon, bilang kunwari siya ang aking tagapagturo ng disiplina. Ang hindi alam ng aking ama at ng iba pa naming mga kasamahan sa barracks, na kami palang dalawa ay magkasabwat sa isang bawal na pag-ibig at bawal na pag-iinit. Alvin, ilabas mo yung likod mo. Titignan ko kung diretso pa ang postura mo. Paulit-ulit niyang utos sa akin habang kami ay nasa barracks. Pero alam naming dalawa na may ibang sinasabi ang kaniyang mga mata. Alam naming dalawa na may ibang kahulugan ang kanyang tingin. Hindi yung tingin ng pagdidisiplina, kundi tingin ng paglalambing at pagmamahal. Sa bawat himas niya sa likod ko, ramdam kong may apoy. Sa bawat gabing ako'y inaakbayan niya para turuan ng tamang tikas, nakakalapat ang kanyang dibdib sa likod ko. Mainit, matigas, at tila may ibinubulong sa aming katahimikan. Si Papa, laging duty tuwing gabi.
At si Mon, laging volunteer sa pagbabantay sa akin. Dahil nga alam ni Mon ang problema ng papa ko tungkol sa akin. Alam ni Mon dahil best friend nga siya ng ama ko. At sa kanya nagsusumbong si papa kapag nagbibinabain na naman ang kilos ko. Ang hindi lang alam ng papa ko, Mama Mia. Ang hindi niya alam, sa loob ng kwartong yun, hindi lang tikas ang itinuturo sa akin ni Mon. Wala kaming ginagawa na maluswa. Hindi ganon, Mama Mia. Pero sa bawat titig, bawat haplos na parang aksidente lang, binubuhay ni Mon ang parte ng sarili kong pinipilit kong patayin at pinipilit ding patayin ng ama ko. Isang gabi, Mama Mia, habang umuulan ng malakas at brown out. Madilim ang buong kampo. Sabay kaming nasa loob ng barracks ni Mon. Alam mo, Alvin, kung ako ang tatay mo, hindi kita pipilitin na maging kung sino na hindi ikaw. Susuportahan kita kung sino at ano ka. Para akong binuhusan ng init sa dibdib. Umupo siya sa tabi ko sa kama, malapit na malapit. Ramdam ko ang init ng kaniyang balat, ang bango ng kaniyang kulon. At nang tumingin siya sa mga mata ko, ay bigla na lang niyang sinabi, "Hindi mo kailangang magtago kapag ako ang kasama mo." Dahan-dahan siyang yumuko. Hindi ko alam kung ako ba ang humalik o siya ang tumawid ng pagitan ng aming mga labi. Basta pagdilat ng aking mga mata, magkadikit na ang labi naming dalawa. Hindi bastos ang halikan na iyon, hindi marahas. Ito ay halik na punong-puno ng pang-uunawa. At sa gabing yun, Mama Mia, unang beses kong naramdaman kung paano mahalin ng isang taong pareho rin palang may tinatagong takot at may tinatago na sikreto. Mama Mia, ang totoo niyan, hindi ko alam na ganun si Mon. Hindi mo makikita sa kanyang itsura na tulad ko rin pala siya. May mga anak siya at may asawa. Kaya aakalain mo na kasing tigas siya ng ama ko. Alvin, may nagsumbong. May nakakita raw sa inyo ni Mon na masyadong malapit. Gulat ako sa sinabi ng kasamahan kong si Joel. Mabilis akong napatayo, pinagpapawisan. Ang una kong naisip ay ang aking ama. Hindi niya pwedeng malaman. Hindi pwedeng makarating sa kanya kung ano man ang nakita ng iba naming kasamahan sa aming dalawa ni Mon. Dahil kapag nalaman niya, baka hindi lang sigaw ang matanggap ko. Baka hindi lang batok o suntok. Baka pati bala na matanggap ko mula sa sarili kong ama. Sa parehong araw, Mama Mia, ay kinausap ako ni Mon. Alvin, kailangan nating mag-ingat. Kung mahal mo ko, itatago natin to. Pero kung kailangan din nating tumakas, handa akong iwan ang ranggo ko. Handa akong iwan ang pamilya ko. Sa unang beses ng buhay ko, Alvin, nagpakatotoo ako ng dahil sa'yo. Tumigil ang mundo ko, Mama Mia. Siya, iiwan ang lahat para sa akin. Doon ko napagtanto, Mama Mia. Hindi lang ako kabit ni Mon. Hindi kabit ang tingin niya sa akin. Siya ang tanging taong tanggap ako ng buong buo. Siya ang tanging taong hindi ako iiwan kahit na ano ang mangyari. Siya ang tanging taong alam kong laging nandyan para sa akin. Mama Mia, nag-ingat kaming dalawa ni Mon. Dahil sabi ko sa kanya, hindi maaaring makarating kay Papa. Hindi lang ako ang mananagot, kundi alam kong masisira din ang matagal na nilang pagkakaibigan dalawa.
Gabing-gabi na nang mapilitan kaming pumasok sa lumang barracks. Sa labas kasi ay malakas ang ulan. Umaatungal ang hangin. Parang kinakatok ang langit ng galit ng ama ko. Nandito kami ni Mon. Magkaharap. Magkadikit ang mga tuhod. Ang ilaw ng munting gasera lang ang nagliliwanag sa pagitan naming dalawa. Hindi ko alam, Mama Mia, pero may pagbabanta ang ulan. Pati na rin ang hangin na para bang binubulong sa akin na may alam na ang aking ama tungkol sa aming dalawa ni Mon. Tahimik kami noon ni Mon pero ramdam ko ang bigat ng kanyang hininga. Mon, kung gusto mo, layuan mo na lang ako. Maiintindihan ko. Hindi ko alam kung bakit ko yun nasabi. Siguro dahil sa sobrang takot. O dahil din sa guilt. Baka kasi, Mama Mia, ako rin mismo, tinatanong ko ang sarili ko nung mga panahon na yon kung karapat-dapat ba akong ipaglaban. Kung karapat-dapat ba natalikuran ni Mon ang lahat para sa akin. Ngunit tumayo si Mon. Lumapit siya sa akin at lumuhod sa harapan ko. At dahan-dahan niyang inabot ang isa kong kamay. Alvin, bakit mo iisipin yon? Akala mo ba ganun lang kita kayang bitawan? Akala mo ba iiwanan kitang humarap sa labang ito? Napalunok ako ng sarili kong laway. Hindi ko siya matignan sa mga mata, pero hawak niya pa rin ang mga kamay ko. Mainit, matibay. Alam kong delikado. Alam kong mali sa mata ng mundo, pero ito ang nararamdaman ko sa'yo. At hindi ko kayang itago ito. Hindi ko kayang burahin, Alvin. At isa pa, matagal ko nang itago o itinago ang parting ito ng pagkatao ko. Ikaw lang ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob para palayain ko na ito ng tuluyan. Napapikit ako, Mama Mia. Tila umiikot ang mundo ko sa isang iglap. At sa mga oras na yon, pakiramdam ko parang wala ng ulan. Walang papa, walang kampo, walang bawal, kundi kami lang dalawa. Lumapit siya. Ang mukha niya, maaaninag mo ang katatagan. May bigote na hindi pantay. At ang mga mata niyang parang humihingi ng pahintulot sa akin kung anuman ang gusto niyang gawin. Hinawakan niya ang batok ko. Dahan-dahan niyang idinikit ang noo niya sa noo ko. Mainit, malapit, umuuga sa sobrang bilis ng kabog ang dibdib ko. At saka niya binigkas ng mabagal ang mga salitang, mahal kita, Alvin. Mahal na mahal. Hindi ko akalaing ang dating barracks na tinuturing kong kulungan, ngayon ay tila naging kanlungan nang dahil kay Mon, Mama Mia. Nang gabing yon, kahit na umulan ng napakalakas, hindi kami nakatulog ni Mon. Nasa loob kami ng lumang supply room. Tinutulungan niya akong itago habang may rumor na may mga sundalong pinagsosuspetsyahan na ako. Ako raw yun. Gusto raw akong ipatawag ni Papa kinabukasan. Hindi ko alam kung paano niya nalaman, Mama Mia. Hindi ko rin alam kung bakit siya ang naatasang bantayan ako. Pero ang malinaw, ipapatawag ako ng ama ko hindi dahil sa trabaho ko, hindi dahil duty ko. Alam kong mas may malalim na dahilan kung bakit ako pinapatawag ng ama ko. Tahimik kaming dalawa na magkasama sa sulok ng kwartong yon. Isang ilaw ng flashlight lang ang bukas. Ang mga anino ng aming mukhay nagsasayaw sa pader habang ang mga patak ng ulan ay tila ba musika ng mga lihim naming damdamin sa isa't isa. Lumapit si Mon. Pinatong niya ang coat niya sa balikat ko.
Giniginaw ka ba? Hindi naman, pero salamat. Hindi lang sa lamig. Hindi lang yon kung bakit kita gustong painitin. Gusto kitang painitin dahil nagiinit ang nararamdaman ko para sa iyo, Alvin. Muntik akong mapalunok. Tumitig siya. Tumitig rin ako. At sa gitna ng katahimikan, may tila lumuluhang init sa pagitan naming dalawa. Bigla siyang napatayo, Mama Mia, at naupo sa harapan ko. Hinubad niya ang t-shirt niyang basa. Napansin kong namula ang balikat niya. May mga galos. Ano nangyari sa'yo? Tanong ko. May dagdag training kami. Nahulog ako sa obstacle kanina. Hindi ko na sinabi sa infirmary. Ikaw kasi ang mas importante kaya ako narito. Mas importante? Tanong ng utak ko. Hindi ko alam kung nasaktan siya o ako ba ang tinamaan. Hinila ko ang alcohol at cotton sa bag ko. Taimtim kong nilinis ang sugat niya habang ang balat niya ay dahang-dahang umiinit. Hindi siya umiimik noon, Mama Mia, pero ramdam ko ang lalim ng bawat buntong hininga niya. Alvin, bulong niya. Habang nakaupo ako sa tabi niya. Pwede bang dito ka na lang sa piling ko? Hanggang sa mamatay ako at mawala sa mundong ito? Hindi siya humingi ng sagot, imbes ay dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ko. Ipinatong sa dibdib niya, tumitibok iyon, mabilis at malakas. Meron akong asawa, oo. Meron din akong mga anak. Pero ikaw na ang pamilya kong bago. Handa kong iwanan ang lahat para sa'yo. Pag-asawa ko, alam niyang matagal na akong walang gusto sa kanya. Ang mga anak ko naman ay malalaki na, kaya hindi na nila ako kailangan. At dun ko siya hinalikan. Sa pagkakataong ito, Mama Mia, alam ko, nakita ko. Ako na ang naunang lumapit at humalik sa kanya. Hindi marahas ang halik na yon. Hindi rin bastos. Isang halik na punong-puno ng pagtanggap. Isang halik ng pangakong kahit sa mundo ng giyera at galit ay may katahimikan sa piling niya. At handa kaming ipaglaban yun dalawa. Kinabukasan, Mama Mia, sa unang pagkakataon hindi ako kinabahan sa paggising ko. Hindi ko alam kung bakit. Pero parang handa na akong harapin ang lahat basta't kasama ko si Mon. Ang liwanag ng araw ay pumasok sa bintana ng lumang barracks. Nakaunan ako sa braso ni Mon. Humihinga siya ng malalim. Nakapikit pero ang bisig niya ay nakayakap sa bewang ko. Bago pa man siya dumilat ay tiningnan ko muna ng taimtim ang kanyang mukha. May mga linya na sa kanyang noo. Tanda ng edad niya. May pilat sa pisngi niya at may bakas ng pagiging sundalo. Pero lahat ng yun ay hindi mo kakakitaan ng tapang, galit at tigas gaya ng sa papa ko. Kundi lambing at pagmamahal ang nakita ko sa kanyang mukha. Bigla siyang dumilat. Tinitigan niya ako. Alam mo ba, hindi na ako sanay na may katabi sa umaga. Pero ngayong nandyan ka, ayoko nang magising nang wala ka. Napangiti ako sa tinuran niya. Nag-ayos kami ng aming mga sarili. Tinanggal namin ang mga ebidensya ng gabing makasalanan sa paningin ng kampo at sa paningin ng lahat ng tao. Ngunit kahit mali at makasalanan sa paningin ng lahat, banal iyon sa pakiramdam ko, Mama Mia. Lumabas kami ng barracks at sa bawat hakbang, dama ko ang bigat ng lihim. Pero dama ko rin ang magaan na puso ko. Na sa wakas, may isang taong kakampihan ako hanggang dulo. May isang taong hinding-hindi bibitawan ang mga kamay ko. Lagi lang siyang hahawak dito at lagi lang kaming magsasamang dalawa.
Pagbalik ko sa kampo, andun na ang balita. Tinitignan na nila ako. Ipinatawag na nga ako ng ama ko, Mama Mia. At dahil doon, tila bumigat na naman ang hangin. Hindi ko alam kung naramdaman ni Mon ang tensyon, pero lumapit siya sa akin at bumulong. Huwag kang matakot. Kahit anong mangyari, nandito lang ako. Hindi kita pababayaan. Pumasok ako sa loob ng opisina ni Papa. Nakatayo siya sa may mesa. Nakasandal sa gilid, hawak ang isang folder. Hindi siya nagsalita agad. Tinitigan niya lamang ako na tila ba sinusuri kung ano ang dapat niyang gawin sa akin. Bilang sundalo, bilang anak, at bilang kahihiyan ng kaniyang matayog at prominenteng pangalan. Upo, utos niya. Umupo ako, tahimik lamang. Siguro alam mo na kung bakit kita pinatawag dito. Tumango ako. Hindi ko siya kayang tignan sa mga mata dahil hindi ko kayang galit na nandoon, Mama Mia. May nag-report na hindi ka lang daw basta bakla. Kabit ka pa ng isang sundalong kasama ko dito. Hindi ko alam, Mama Mia, kung matatawa ba ako o iiyak. Pero tahimik pa rin ako na tumingin sa kaniya. Totoo ba? Matigas na tanong ng aking ama. Wala na akong itinago. Bistado na eh. At isa pa, sabi naman ni Mon, hindi niya ako iiwan, diba? Oo, Papa. Mahal ko siya. Hindi ko na kayang itago pa ito. Bigla siyang tumayo at lumapit sa akin. Mama Mia, ang akala ko noon nasasampalin, susuntukin o sasaktan niya ako ay hindi nangyari. Hindi niya rin niya ako sinigawan. Parang suko na siya sa akin. Ang mas masakit ay tumalikod lang siya. Ginawa ko na ang lahat para sa iyo, Alvin. Ginawa ko na ang lahat para baguhin ka. Pero matigas ang ulo mo. Matigas ang bungo mo. Kaya mula sa araw na to, wala na akong pakialam sa'yo. Umalis ka sa kampo. Itigil mo ng pagsusundalo mo, total. Ayaw mo naman talaga nito, di ba? At mula rin sa araw na to, hindi na kita anak. Kung pwede, huwag ka nang magpakilala bilang anak ko. Ayoko na ng kahihiyan na dinudulot mo sa akin. Mama Mia, hindi yun. Hindi yun ang inasahan ko na magiging reaksyon ng papa ko. Ang akala ko magsisisigaw siya, susuntukin niya ako, at gagawa siya ng malaking eksena. Gaya ng lagi niyang ginagawa dati sa tuwing nahuhuli niya akong nagpapantasya ng mga lalaki. Ngayon, tila ba malamig na ang aking ama. Tila ba totoong suko na siya. Parang binutas ang dibdib ko dahil sa naging reaksyon ni Papa. Hindi pala suntok o pananakit ng pisikal ang pinakamasakit sa lahat, kundi yung pagtalikod ng taong dapat sana unang umunawa sa'yo. Lumabas ako ng silid, nanginginig, walang direksyon. Pero nandun si Mon. Naghihintay, hawak ang helmet niya. Bago pa man kami makaalis, Mama Mia, ay lumabas din mula sa kanyang opisina si Papa. Hindi ko aakalain na matagal ka na palang ganito. Hindi ko aakalain na ikaw pa palang magiging resulta o magiging dahilan kung bakit riresulta ang anak ko sa ganyan. Sabi ng ama ko at tumalikod na. Nihindiran niya sinuntok, binantaan o sinaktan ng best friend niyang si Mon.
Kita ko sa mukha ni Mon na nahiya siya sa kanyang ginawa, pero nakita ko rin ang paninindigan niya sa pagmamahalan naming dalawa. At sa harap ng mga sundalong nandoon ay wala na siyang pakialam pa. Nilapitan niya ako at niyakap. Tapos na ang pagtatago. Panahon na para umalis at tumakbo tayo palayo sa lugar na to. At doon nagsimula ang isang mahabang kwento sa pagitan naming dalawa ni Mon, Mama Mia. Hindi na kami nag-aksaya ng oras. Paglabas ko sa kampo, bitbit lang ang isang bag, ilang damit, ang lumang larawan namin ni Papa nung ako ay bata pa, at ang maliit na journal na nagsisilbing kaibigan ko sa mga panahong hindi ko pwedeng sabihin sa kahit na kanino ang totoo kong nararamdaman. Sumakay kami ni Mon sa kanyang motorsiklong luma, Mama Mia. Umalis kami doon. Tumakas kami doon, Mama Mia. Dahil alam namin, rinig namin na merong mga parusa para sa aming dalawa. Una, dahil sumuway kami sa aming superior. Pangalawa, dahil sa mata ng Diyos, sa mata ng batas, isa pa rin akong kabit ni Mon. Habang tinatahak namin ang madilim na kalsada papuntang Hilaga dahil inabot na kami ng gabi, ay tahimik lang kaming dalawa. Pero ang katahimikang iyon ay hindi yung klase ng katahimikan na walang laman. Ito yung katahimikan na punong-puno ng pangako. Ito yung katahimikan na punong-puno ng mga plano sa hinaharap. Katahimikan na akala namin dati ay hindi namin matatagpuan kahit kailan. Alvin, basag ni Mon sa katahimikang yon. Kung ano man ang mawala sa atin, gusto ko lang malaman mong pinili ko to, ha? Pinipili kita. At kung ano man ang mangyari, hindi kita sisisihin. Dahil sa tagal ko sa mundong ito, ngayon lang talaga ako tuluyang naging masaya. Mama Mia, pagkatapos nun ay lumingon siya sa akin. Sa unang pagkakataon, hindi ako natakot sa salitang pagpili. Kasi ngayon, may isang taong pinili ako sa kabila ng lahat, kahit taliwas pa sa buong sistemang ginagalawan niya. Pagdating namin sa isang bayan sa Hilaga ay nagrenta kami ng isang maliit na kwarto sa tuktok ng isang lumang boarding house. May kalumaan na yon, may mga alikabok pa ang sahig, at may ingay ng tricycle mula sa kalsada sa ibaba. Pero kahit na maingay, kahit na hindi malinis, para sa akin, ito ang una kong totoong tahanan. Tahanan na pinili ko at pinipili din ako. May isang kama lang ang kwartong iyon. Iisa lang ang kama, sabi ko habang tinitignan ang kwarto. Gumiti si Mon. Sapat na yan. Mas okay pa nga sa akin kung tabi tayong dalawa lagi. Nagkatinginan kaming dalawa. Hindi yun pabiro. Kita ko ang nagiinit niyang mga mata na punong-puno ng pagmamahal para sa akin. May halong tensyon yun na tila ba matagal nang nais kumuwala. Isang tensyon na pinipigil lang dati dahil sa takot namin sa lipunang mapanghusga. Habang inaayos naming dalawa ang kwarto, ay tila ba may sayaw ang bawat kilos namin. Siya ang naglatag ng banig, ako naman ang nagbubukas ng bintana. At tuwing nagtatama ang mga siko o mga kamay namin, ay napapatigil kami at nagkakatitigan ng ilang segundo. Nung tapos na kami, Mama Mia, ay pareho na kaming nahiga sa kama. Hindi kami masyadong malapit sa isa't isa pero magkatabi kami. May maliit na distansya sa pagitan namin. Na tila ba sinasadya, pero alam naming dalawa na hindi yun mananatiling ganon
sa paglipas ng oras. Mon, natatakot pa rin ako. Usal ko. Natural lang yan, pero hindi ibig sabihin nun na hindi mo na kayang humarap sa mundo. Tumigil ako at humarap sa kanya. Siya rin ay tumagilid paharap sa akin. Unti-unting naglapit ang mga katawan naming tila ba mga bituing matagal nang gustong magsanib. Ngunit laging binabagyo ng takot. Kahit hindi ito unang pagkakataon na magsasanib ang aming mga katawan, pero unang pagkakataon ito na parang walang unos sa paligid. Walang sundalo, walang kampo, walang galit na ama na laging naghihintay sa akin. Tahimik kami. Inangat niya ang isang kamay niya at hinaplos ang pisngi ko. Mainit, ngunit mabagal ang pagkakahaplos niya. May panginginig pa. At nang magtagpo ang mga labi naming dalawa, hindi ito halik na puno ng libog, kundi ito ay halik na puno ng pagsuko. Halik na puno ng pagmamahal, na sa wakas, malaya na kaming maging kami. Malaya na kaming magmahalan, magalikan anumang oras namin gustuhin. Mama Mia, unang gabi yon na panatag akong natulog sa tabi ni Mon. Ang mga sumunod na linggo ay tila bagong mundo para sa akin. Si Mon ay nagsimulang maghanap ng trabaho bilang safety consultant sa isang construction firm. Ako naman ay nag-a-apply bilang part-time online tutor sa isang site na tumatanggap ng gender diverse educators. Sa bawat umaga, sabay kaming nagkakape sa lumang terrace ng kwarto. Nakaupo sa plastik na upuan. Magkahawak ang mga kamay habang pinapanood ang mabagal na pag-ikot ng mundo. Mon, naiisip mo ba minsan kung sana naging normal lang tayo? Hindi tayo abnormal, Alvin. Sadyang hindi pa sanay ang mundo sa pagmamahala ng mga katulad natin. Tama siya. At sa bawat gabing sabay kaming naguhugas ng pinggan, naghahain ng nilutong sardinas na may itlog, at nag-aagawan ng tuwalya, unti-unti kong nararamdaman ang kasiyahan sa mga simpleng bagay. Mama Mia, masaya pala na may nagmamahal sa'yo. Masaya pala na minamahal at inaalagaan ka, tinatanggap ng buong buo. Kasi mismong sa pamilya ko dati, hindi ko to naramdaman eh. Pero gaya ng lahat ng tahimik na gabi, lahat yon hindi nagtatagal. May darating talaga na ulan na babasag sa katahimikan. Isang araw, habang nagsusulat ako sa terrace, may kumatok sa pinto ng kwartong inuupahan namin. Binuksan ni Mon. At sa harapan niya, nakatayo ang isang taong akala ko ay hindi ko na makikita pa. Akala ko hindi ko na mahahanap pa. Pawisan. May kasamang isang lalaking tila opisyal pa rin. Ang mata niya ay malamig. Ang mukha niya ay parang bato. Alvin, tawag niya sa akin. Halika, umuwi na tayo. Hindi ako makagalaw, Mama Mia. Sa bawat hakbang niya, tila lumiliit ang boses ko. Simon lumapit sa pagitan namin. Pero si Papa, hindi pa rin tumigil sa paglapit sa akin. Tinatapos mo ba talaga ang pangalan ko at ang dignidad ko sa pagiging bakla mo, ha? Hindi kita tinatapos, Papa. Sarili ko lang ang sinisimulan ko. Buhay ko lang ang binubuo ko. Tigilan mo ako sa drama mong yan, ha? Sumama ka na sa akin. Hindi ka lang bakla. Hindi sapat na bakla ka. Naging kabit ka pa talaga? Ano yan? Pinakyaw mo na lahat ng kaimoralidad dito sa mundong ito?
Lumingon ako kay Mon. Hawak niya ang kamay ko. Walang salita pero punong-puno ng pakikiusap. Kung pipiliin mo pa ring bumalik, kahit masaktan ako, tatanggapin ko, Alvin. Dahil alam ko, para yan sa kinabukasan mo. Pero kung pipiliin mo to, lalaban ako kahit anong mangyari. Tahimik lamang ako, Mama Mia, humihinga ng malalim. Matapos ang ilang segundo ay tsaka ako tumingin kay Papa, diretso sa kanyang mga mata. Pasensya na pa, pero ito na ang tahanan ko ngayon. Ito na ang buhay ko at ito na ang ako. Alam kong kahihiyan ako para sa'yo. Kung pwede lang, Papa, kung pwede lang, na pumili ako ng ibang ama, yung ibang apelyido para hindi ko kayo mapahiya. Ginawa ko na. Tumalikod siya. Hindi nagsalita, ni hindi man lang lumingon sa akin. At nang tuluyang magsara ang pinto, sa unang pagkakataon ay nakita akong napaluha si Mon, Mama Mia. Salamat. Akala ko iiwan mo na ako, sabi niya. Niyakap ko siya ng mahigpit at doon ko binulong ang matagal ko nang gustong sabihin sa kanya. Mon, sa mundo kung saan kailangan nating itago ang totoo, ikaw lang ang totoo sa buhay ko. Ilang araw na ang lumipas mula nang muling harapin ako ni Papa. Nang muli rin niyang harapin ang katotohanan kahit kailan ay hindi na niya ako kaya pang baguhin. Tahimik na bumalik sa normal ang lahat. Pero hindi ang puso ko, Mama Mia. May iniwan siyang tanong sa loob ko. Paano kung hindi ko talaga siya kayang baguhin? Paano kung hindi ko talaga kayang baguhin ang tingin ng Papa ko sa akin? Habang buhay na lang ba talaga niya akong itatakwil? Paano kung may isa sa amin ang malapit na palang mawala? Hahayaan ba namin na maging pagitan ang aking kasarian para sa aming dalawa? Ang mga tanong na yon ay tila walang sagot. Handa naman akong lumuhod sa harap ng Papa ko eh. Handa naman akong humiling sa kaniyang patawad ng paulit-ulit, pero alam kong hindi niya yun kayang ibigay sa akin. Nasa sala kami ni Mon, nanonood ng lumang pelikula sa laptop. Sabay kaming kumakain ng turon na binili niya sa kanto. Nakasandal siya sa gilid ng dingding at ako naman ay nakasandal sa kanyang braso. Ramdam ko ang pagtaas-baba ng dibdib niya habang humihinga. Tahimik lang kaming dalawa, pero nag-uusap ang katawan naming magkadikit. Ang kamay niya dahang-dahang gumapang sa likod ko. Parang kinakausap ang bawat hibla ng pagkatao ko. Alvin, mahal kita. Mahal na mahal kita. Mahal din kita, Mon. Pagkatapos kong sabihin yon, ay niyakap niya ako. Ni hindi na namin pinansin noon ang pelikula. Bumangon siya at naupo sa harap ko. Hinawakan ang mukha ko na para bang tinitignan kung totoo ba talaga ako. Kung hindi ba ako isang panaginip. Kakaibang halik ang sumunod. Mabagal, mainit. Punong-puno ng damdamin. Hanggang sa ang mga katawan namin ay nagtagpo na sa ibabaw ng kama. Habang umaandar pa rin ang pelikula sa laptop niya. Wala pa rin salitang namutawi sa pagitan namin. Ang mga halik ay parang naging dasal. Ang mga haplos ay parang naging panata. At sa gabing yon, natuto ako na hindi lang umibig ng palihim, kundi umibig ng buong buo. Hinarap namin ang ama ko, kaya alam namin na kaya naming harapin ang lahat. Kaya naming harapin kahit patanggihan kami ng mundo. Pagkatapos ng gabing yon ay mas naging panatag kaming dalawa. Hindi dahil sa wala ng takot, kundi dahil pinili na naming yakapin yung takot namin. Pero gaya ng dati,
Ang katahimikan ay laging may kapalit. Isang umaga, habang naglalaba ako sa likod ng boarding house, ay lumapit sa akin si Aling Deli, ang landlady namin. Iho, naririnig ng ibang boarders ang mga halakhakan niyo sa gabi. Alam mo naman, 'di ba? Hindi lahat ay sang-ayon sa relasyon ninyo. Lalo pat nung bumisita dito ang ama mo, may sinabi siya sa akin. Pamilyado, Simon. Mama mia, kumabog ang dibdib ko. Mabilis, malamig. Hindi ako nakikialam sa mga buhay ninyo. Pero ayokong malasin ang negosyo ko. Ayokong mawalan din ako ng ibang boarders. Kaya kung pwede lang, tumahimik kayo dyan sa taas. Naiintindihan ko po, sagot ko. Pinilit kong itago ang panginginig ng boses ko. Pagbalik ko sa kwarto ay wala pa si Mon. Umupo ako sa kama at dun bumuhos ang luha sa aking mga mata. Hindi dahil sa kahihiyan, kundi dahil sa paulit-ulit na pakiramdam na kahit saan kami lumipat ay laging may mga ganitong eksena. Laging may mga matang binabantayan ang bawat kilos naming dalawa. Laging may mga matang handang humusga sa amin. Dumating si Mon mga bandang 6:00 na ng gabi. Pagkapasok pa lang niya, nakita niya agad ang mukha ko na tila ba may bumabagabag. Nung sinabi ko sa kanya, ang nangyari ay niyakap niya ako. Gusto mo bang lumipat tayo? Tanong niya. Tumango ako. Kahit saan. Basta hindi na natin kailangang magpigil. Hindi na natin kailangang husgahan. Nagdesisyon kaming lumipat sa isang maliit na bahay sa probinsya ng Pangasinan. Pinakadulong barangay na yon na walang masyadong kapitbahay. Ang purok na yon, Mama Mia. Doon, kami lang. Kami lang ang laman ng araw, gabi at ng hangin. Nagtanim si Mon ng mga kamatis at ampalaya sa likod. Ako naman ay bumalik sa pagsusulat at bumalik din ako sa pagtuturo online. May mga bumibili naman ng ilan kong obra sa pagsusulat. Kaya kahit paunti-unti ay may kinikita din kami. Minsan isang gabi habang nasa duyan kami sa labas ay tinanong niya ako. Alvin, iniisip mo pa rin ba siya? Si Papa? Tumango siya. Oo, kasi kahit na pinalayas niya ako, siya pa rin ang unang taong minahal ko, nirespeto ko. Pero salamat sa'yo dahil lahat ng pagkukulang ng papa ko binigay mo at higit pa. Tumingin siya sa langit. Balang araw, gusto ko siyang harapin. Hindi para maglipaliwanag, kundi para ipakita kung sino ang lalaking tinapon niya. At kung paano ito binuo ng taong mahal siya. Umiyak ako ng mahina sa sinabi ni Mon. Hindi ko na tinakpan ang mukha ko. Lumapit siya sa akin at niyakap niya ako ng mahigpit. At sa bisig niyang yun, naramdaman kong kahit hindi ako lubos na tanggap ng aking ama, tinanggap naman ako ng isang lalaking kayang umibig sa isang katulad ko, kahit na walang kasiguraduhan ng bukas. Isang gabi, Mama Mia, habang nasa loob kami ng bahay, bigla na lang bumangon mula sa kama si Mon. Pawisan, parang kinakabahan. Mon, anong problema? Nag-aalala kong tanong sa kanya. May panaginip ako tungkol sa kampo, sa papa mo, sa sarili ko. Bangungot ba yung panaginip na yon? Umiling siya. Hindi. Mas masahol pa. Kasi sa panaginip ko, bumalik ako sa pagiging sundalo at iniwan kita. Tumahimik ako sa kanyang sinabi, Mama Mia. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko, pero lumapit siya. Niyakap niya ako mula sa likod. Kaya ako nagising.
dahil hindi ko kayang mawala ka, Alvin. Hindi na ako babalik sa buhay na yon dahil ikaw ang kapayapaan ko. Kahit na hindi sagana ang buhay natin, ayos lang. Basta magkasama tayong dalawa. Isang tanghali, Mama Mia, habang ako ay nagdidilig ng tanim ni Mon, na ampalaya ay may dumating na estrangherong motor. Huminto ito sa tapat ng bahay. Bumaba ang isang lalaking naka-long sleeves, naka-cap, pero hindi na bago sa paningin ko ang hugis ng kaniyang katawan, ang tikas ng kaniyang kilos, pati na rin ang paraan ng kaniyang pagtitig. Si Papa. Natigilan ako, Mama Mia. Natigilan din si Mon sa paghuhukay sa likod. Nagkatinginan kaming dalawa ng ama ko sa unang pagkakataon matapos ang halos isang taon na hindi kami nagkitang dalawa. Anak, pwede ba tayong mag-usap? Bumukas ang pinto ng bahay. Lumapit si Mon. Hindi siya pumasok sa usapan pero ramdam ko ang pag-iingat niya. Nakatayo lang siya sa gilid, parang bantay sa pintuan ng puso ko. Pa, akala ko hindi na tayo magkikita pa. Ako rin, sagot niya. Pero simula nung huli tayong nagkita, hindi na ako mapakali. Lalo na nang makita kong wala ka na talaga sa mundo ko. At unti-unti kong naramdaman na mali ang mga tinuro ko sa'yo. Napaupo ako sa kahoy na upuan sa tapat ng teres. Umupo rin doon ang papa ko. Alvin, hindi kita naintindihan noon. At baka hindi ko pa rin talaga lubos na naiintindihan hanggang ngayon. Pero sa araw-araw na lumipas, mas natatakot akong mawala ka kaysa sa kahihiyang dala ng pag-ibig mo. Humigpit ang lalamunan ko. Gusto kong umiyak, Mama Mia, pero pinigilan ko. Hindi ako galit sa papa ko. Naiintindihan ko siya sa totoo lang. Salamat pa. Hindi mo na kailangang sabihin lahat ng tama. Ang mahalaga nandito ka at gusto mo akong makita. Lumapit si Mon. Lumuhod siya sa harap ng papa ko. Pasensya ka na. Patawad. Patawad kung ginawa ko to. Alam ko. Alvin, pwede ba kaming mag-usap muna ni Mon? Sabi ni Papa. Mama Mia, sa unang pagkakataon nakita ko po ang ama ko hindi bilang sundalo kundi bilang isang taong natuto. Hindi perpekto pero nagbukas ito ng pinto. Umalis ako dun sa terrace, pumasok ako sa loob at kumuha ako ng maiinom. Pagbalik ko, Mama Mia, dahil nakatalikod silang dalawa sa akin ay hindi nila alam na nakalapit na ako. Hanggang sa narinig ko ang kanilang usapan. Hindi ko gustong humadlang sa inyo. Pero, paano ang mga anak mo? Paano ang asawa mo? Hinahanap ka nila. Hindi ko sinabing natagpuan ko na kayo. Pero alam kong malapit na nila kayong mahanap. Paano yun? Kung mahal mo talagang tunay ang anak ko, Mon, sana huwag mo siyang idamay sa kahihiyan. Sana kung papanindigan mo siya, gawin mo ito ng maayos. Yung wala kang masasagasaan. Yung wala kang pamilyang sisirain. Dahil sa narinig ko ay tumikim ako sa likuran nila para matapos ang usapang matensyon na yon. Inom muna kayo. Nagkwentuhan kami, Mama Mia. Pagkalipas ng halos 2 oras ay nagpaalam na rin ang papa ko sa akin. Matapos itong magpaalam, may napansin ko na parang tahimik si Mon. Parang dinibdib ata niya ang pag-uusap nilang dalawa ng aking ama. Hindi ko alam, Mama Mia, kung papaano ba magsisimulang magsabi sa kanya. Paano ko ba sisimulang aminin sa kanya na narinig ko ang pinag-uusapan nila. Narinig ko na sa boses ng ama ko wala naman siyang galit. Bagkus, Mama Mia, ang sinasabi niya ay isang katotohanan.
Gusto ko rin namang maramdaman kung ano nga ang gagawin ni Mon para sa isang tahimik na buhay naming dalawa. Lumipas ang 1 linggo. Nagpaalam si Mon sa akin na may pupuntahan daw siyang trabaho. Alam ko kung ano ang pupuntahan niya. Hindi ko na lang sinabi sa kanya na may ideya ako. Tumango na lang ako at pinayagan siyang umalis. Lumipas ang 1 araw, hindi nakabalik si Mon. Naging 2 araw, wala pa rin siya, Mama Mia. Hanggang sa dumating ang 3 araw. Inisip ko na noon na baka hindi na talaga ako babalikan ni Mon. Mahal ko siya pero tama ang aking ama. Mama Mia, habang nasa likuran ako noon, nagdidilig ng mga pananim ni Mon, ay may biglang tumigil na sasakyan sa harapan. Dali-dali kong nilagay ang watering can sa lalagyan nito at saka ako lumabas. Alam ko kasi na para sa amin yon dahil wala po kaming masyadong mga kapitbahay. Akala ko si Mon nang dumating, kaya nagmadali ako. Pero Mama Mia, pagdating ko ay nakita kong bumaba mula sa isang napakagandang SUV na sasakyan ang 3 tao. 2 lalaki at 1 babae. Eto pala ang kabit ni Papa. Nakakahiya naman. Sa tansya ko, Mama Mia, ay halos kaidaran ko lamang sila. Sa sinabi ng babae, alam ko na, mga anak sila ni Mon. Dito po tayo sa loob mag-usap, sabi ko. Kahit na hindi naman masyadong malapit ang mga kapitbahay sa amin, ay ayoko pa rin marinig kami. Ayoko nga pumasok dyan sa loob. Baka may mga nakakadiri pang sakit dyan eh. Sabi nung babae ulit. Ikaw ba si Alvin? Tanong nung mas nakakatandang lalaki. Oo, ako nga. Nandito kami para balaan ka. Layuan mo ang ama namin. May sakit ang mama namin. Cancer. Gugustuhin mo bang ikaw ang magiging dahilan para mamatay siya? Hindi ko naman pinilit ang tatay niyong panindigan ako. Alam mo, nakakatawa ka. Mama Mia, dahil bukas na ang gate nung mga panahon na yun, ay malayang nakapasok yung 1 lalaking anak. Sa tansya ko, ito yung bunso. Pagkapasok niya ay sinuntok niya ako. Hindi ako nanlaban. Galit na galit siya at sinisigawan ako ng kung ano-ano. Kahit na medyo may kalayuan kami sa kapitbahay, ay may mga kapitbahay pa rin na nakarinig at lumabas sa kani-kanilang bahay para makiisyoso. Alam niyo ba tong lalaking to? Tong baklang sundalong to? Alam niyo bang kabit ng ama namin? Sigaw nung babaeng anak. Hindi ko akalain na ganito kagalit ang mga kapatid, ang mga anak ni Mon sa kanya. Nagmamakaawa ako sa kanila noon na umalis na. Nagmamakaawa ako sa kanila na ama nila ang pakiusapan nila at wag ako. Pero hindi sila nakinig. Hindi sila umalis, Mama Mia, bagkus ay lalo pa silang nagalit at pinagsisigawan pa ako ng paulit-ulit. Hanggang sa dumating bigla si Mon gamit yung motor niya. Nagmamadali siyang bumaba sa kanyang motor. Sinasabi ko na nga, ba't nandito kayo? Anong ginagawa niyo dito? Anong ginagawa niyo dito? Sigaw ni Mon. Ngunit hindi niya napigilan ang 1 anak niya at sinuntok ulit ako sa mukha. Galit na galit si Mon at nasuntok niya ang anak niya. Dahil doon ay nagsisigawan sila. Hindi ko na masyadong natatandaan ang kanilang sinisigaw, Mama Mia. Ang sumunod na eksena ang gumulat sa akin. Biglang napahawak sa kanyang dibdib si Mon. Bigla itong napaluhod sa lupa. Nataranta ako noon na naghanap ng tulong. Nataranta din naman ang mga anak niya. Pagkatapos noon ay tsaka nila binuhat ang kanilang ama at sinagay sa SUV. Wag na wag kang susunod sa amin.
Banta nung babae bago sinara ang pintuan ng kotse at pinaharurot ito palayo. Mama Mia, sinundan ko pa rin sila gamit ang motorsiklo ni Mon. Kahit ayaw nila ay nag-aalala ako sa taong mahal ko. Pero pagdating ko ng ospital ay ayaw nila akong papasukin. Dinala sa emergency room si Mon. Cardiac arrest. Nakoma pa siya ng 3 araw pero hindi rin niya kinaya. Oo, Mama Mia, namatay si Mon dahil inatake siya sa sobrang sama ng loob. Lalong nagalit sa akin ang mga anak niya. Dahil daw sa ginawa kong pagkabit sa ama nila ay nagkawatak-watak ang kanilang pamilya. Hindi ko nga magawang makadalaw sa burol ni Mon dahil hindi nila ako pinayagan. Mama Mia, 3 taon na mula nung mamatay si Mon. Nakabalik na rin ako sa poder ng mga magulang ko. Tinanggap na ako ng ama ko. Pero kung kailan niya ako tanggap, tsaka naman ako hindi marunong magmahal ng iba. Dahil sa puso ko, sa isip ko, si Mon pa rin ang nandoon. Sa puso ko, hindi pa rin napapalitan ang mga alaala niya. Hindi ko alam kung kabayaran ba ang kanyang kamatayan sa makasalanan naming relasyon. Pero, Mama Mia, napakahirap talaga na makipagrelasyon at magmahal ng mga katulad namin. Dahil kahit sabihin pa natin na marami na ang bukas ang pag-iisip at tanggap kami, marami pa rin talaga ang hindi natatanggap ang lahat sa amin. Alam ko yun dahil minsan ko nang nabasa mula sa cellphone ni Mon na nag-usap sila ng kaniyang asawa through text. Na sinabi niya sa kaniyang asawa na matagal na siyang hindi masaya, na sana palayain na siya. Pero ang sagot ng kaniyang asawa, magkamatayan na, hindi daw niya palalayain si Mon. Kaya hanggang kamatayan ni Mon, hindi pa rin siya pinalaya nito. Dahil siya yung asawa, siya yung may karapatan. Siya yung naglibing, habang ako ay palihim lang na dumalaw 3 araw matapos ang pagkakalibing sa kanya. Mama Mia, maraming salamat po sa pagbabasa mo nitong sulat ko. Hanggang ngayon, kung nasaan man si Mon, hanggang ngayon siya pa rin ang laman ng puso ko. Hanggang ngayon, siya pa rin ang mahal ko. Alam ko, Mama Mia, alam ko na marami ang tumataas ang kilay ngayon sa aming naging relasyon. Pero kahit ano pang sabihin ninyo, nagmahalan kaming dalawa at ramdam ko at alam ko. Totoo yung pagmamahalan namin at walang kahit na sino man ang makakakuha noon mula sa amin. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat, Mama Mia, sa pagbabasa mo nitong sulat ko. Nawa po ay mapagbigyan ninyo na mai-ere itong aking sulat dahil alam ko na marami ang nagpapadala sa inyo. Lubos na gumagalang, Alvin. Ay, Sally Dumay. Grabe naman ang storya ng buhay ni Alvin. Diba? Nako, unsaon. Paano na lang? Alvin, hindi kita huhusgahan sa iyong kasarian dahil ikaw yan eh, diba? Hindi mo yan makokontrol at lalong hindi naman yan kasalanan, diba? Kasi ikaw yan, ganyan ang pagkatao mo. Pero ang hindi ko lang talaga nagustuhan ay kahit alam mong may asawa si Mon, ay pumatol ka pa rin. Pero siguro dahil yun sa no? Dahil walang nagpakita ng pagmamahal sa'yo. Kaya kahit na alam mong mali, kumapit ka sa pagmamahalan na yun. Well, tapos na, nangyari na ang nangyari.
Ang gusto ko na lang sana ay matuto ka at yung iba pa nating mga tagapakinig at syempre ako na rin, 'di ba? Matuto tayo na kahit gaano pa tayo kalungkot, kahit gaano pa tayo nag-iisa dito sa mundo, gaano pa natin maramdaman na wala tayong kakampi, na walang nagmamahal sa atin, sana kahit na ganun kahirap, wag nating piliin na manakit ng ibang tao dahil sa nahihirapan tayo. Kung nasasaktan ka, it doesn't give you the license para manakit din ng iba. Diba? So, oo, mali yung pagkipagrelasyon mo kay Mon. Hindi dahil sa pareho kayong lalaki, kundi dahil sa may asawa siya, may mga anak siya, may pamilya siya. Sana inayos niya muna bago talaga kayong dalawa nagsama. Pero well, tapos na yon. I-apply mo na lang ang lesson na yan sa susunod mong karelasyon, okay? Ayos ba yun ha, Alvin? Anyway, sa mga nakikinig ngayon, maraming salamat sa inyong pagsuporta at pagmamahal. Nako, talagang saludo ako sa pagmamahal at suportang binibigay nyo dito sa ating channel. At para naman mapatunayan nyo pang pagmamahal na yan, ay nako, alam kong isi-share nyo itong video na to at ilalike pa, diba? Maraming salamat dahil umabot kayo sa puntong ito ng ating kwento na medyo kakaiba naman talaga. Dahil parehong sundalo yung dalawa, diba? Nagmahalan, nag-ibigan, nagkarelasyon kahit na bawal sa mata ng lipunan. Ako naman, grabe. Hindi dahil sa pareho silang lalaki, kundi talagang mali kasi may asawa yung isa. Hindi pwede yun eh. Hay ako sa ating mga sa ating mga suki, sa ating mga members. Hello ako kay Maureen Tugab, kay Angeline Puaso, G. Antorio, maraming salamat. Hello rin ako kay Gimaras Girl. Thank you very much. Kay Gail Easy, maraming salamat sa inyong lahat. At syempre sa ating mga suki rin na mga tagapag-comment sa atin. Hello. Maraming salamat. Hello ako kay Alwin Yepes. Hi Alwin. Hi din ako kay Freaks Magno. Kay Ed Santos, maraming salamat. Margie Flores, hello, matagal na kitang hindi nababate. Raisa, maraming salamat. Marisol Mina, hello din ako kay Alacura Ukit, Christina Season, Julieta Estralobio, Elizabeth Lagunday, Zichay, MJ Lu, hello rin kay Josephina, maraming salamat. At sa lahat ng ating mga tagapakinig, pasensya na po't hindi natin mababasa lahat. Dahil alam niyo na, medyo kapos tayo sa oras at kapos na rin ang boses ko. Maraming salamat sa inyong lahat. I love you all. Mwah, mwah, mwah. Ingat po kayo lagi. Bye-bye!